So, tuloy natin 'tong tutorial natin dito for our Metroidvania game. Right now, gagawin na natin yung gameplay, yung barilan, yung may kalaban, etc. etc. So, saan natin ngayon yun. So, if wala ka pa ng laro or hindi mo nagawa yung first part ng ating tutorial kung saan meron tayong ginawang laro na, ready na siya, this one, ayan, ganda yung laro nating nagawa na una. Downloadable naman ito. Nasa description sa ating YouTube video, nasa description yung file na to and you can use that to import dun sa Godot niya para ito yung gamitin nyo yung edit and you can skip forward directly dito sa tutorial na to. Okay? Okay. So, ang gagawin natin ngayon is punta tayo dito ngayon sa ating scene. Pindot ka ng Control N, alright? And then, click mo other nodes and then we search for character body 2D. So, itong character body 2D na to, this will represent our enemy. So, pangalanan natin siyang enemy. Okay, so this is a scene for enemy. So, pag sinave natin yan, magiging scene yan. So, gagawa tayo ng scene. So, dito, gagawa tayo ng new folder, pangalanan natin tong enemy. Okay, so dito natin sa save si enemy. Yan. So, meron tayong scene for enemy. Now, ang gagawin natin ngayon dito is isa siyang character body 2D. So, kailangan nating mag-add ng characteristic sa kanya. Ang i-add nating characteristic sa kanya is yung, tawag dito, 2D chuchu. Collision 2D. Nakalimutan na. Patay tayo dyan. So, natin yung collision shape 2D. Yan. So, sa collision shape 2D, tingnan natin sa inspector natin. Okay? Okay, pangit ng pagkakita. Ayusin ko lang tong ano natin. So, gusto ko itong node, nandito makikita sa gilid. Yan. Yan. So, inspector, nandito. Okay, pwede na yan. Now, gagawin natin dito kay inspector. Gawa ka ng shape dito. So, kunin natin ito si capsule. Okay. Taas lang natin to dito. Kailangan nandito siya lagi sa gitna ng ating, yan. Yan. Gayahin nyo lang yan. Kailangan nasa gitna siya ng ating axis. Okay, and then we add a child node uli dito. Animated sprite 2D naman. So, gagawa tayo animated sprite 2D, gawa tayo ng sprite frame. Now, sa animation ng sprite frame natin, double click nyo, and then pangalan natin tong walk. Okay, this will be the sprite ng ating kalaban. So, nasa asset na natin yan mga tol. Hanapin lang natin, animation, enemy, and you walk. This one, ito yung gagamitin nating animation. So, kailangan natin makuha lahat ng frames na yan. Gagawin natin dito, gawin mo lang dito sa horizontal 11 and then dito sa vertical 1. So, makukuha na lahat ng yan and then click nyo isa-isa. Make sure na tama yung pagkaka-arrange nung click nyo kasi tuloy-tuloy yung animation yan. Add 11. So, titignan natin dito sa animation frame natin. Double click nyo to. Okay, ito natin. Ito yung ano natin. So, gawin natin 10 frames to. Okay, and then loop. Okay, autoplay unload din. So, play natin. Ay, yung tsura ng animation na yan. Ang problema, hindi siya nakaibabaw. Ibabaw natin siya. Okay. Now, another problem is itong collision shape 2 din natin masyadong maliit. So, lalakayan natin siya sa Y side. Yan. Hop. Medyo malaki naman sobra. Bawasan natin. Naging negative 27. Hindi. Negative 25. Pwede na ba to? Hindi. Negative 20. So, yan. Yan. Ay, mali. Position pala yung ginagalaw natin. Sorry. Ano to? Ah, taas natin ulit Pwede yung piniti control. Then, set nyo lang para lumiit. So, bukasan natin kaya 1.8 siguro. Then, ibaba natin siya. So, dito natin galawin. Ayan, pantay lang natin. So, mukhang okay na tong hitbox na to para sa ating kalaban na to. And then, video to enemy na to, mag-add tayo ng GD script sa kanya. So, kung magalalagyan natin to ng script,
para gumalaw. Make sure na naka-off tong template, okay? And then sa enemy siya masa-save na folder. So, ano mga ilalagay natin diyan? Tulad lang ng sa player, lalagyan natin siya ng speed. Sabihin natin, declare tayo ng constant speed equals 50, sabihin natin, and then let's add a direction equals -1. Now, ito animated sprite 2D natin para ma-access natin, i-drag natin. Oop, mali. Dapat may control. Yan. Tandaan nyo, pag drinag nyo, pinutin nyo si control. Okay? And then let's create a function physics process. Okay? So, para may, kasi meron tayong ayusin sa physics niya. Definitely. Siyempre, kasi check natin if lalagyan natin siya ng gravity. So, if nakasasig siya, kailangan pag nawala siya sa sahig, hatakin siya pababa. So, isa-set natin yung gravity. So, if is on floor, so kung nasa lupa daw, at ayan, kung wala siya sa lupa, ayan, yun yung ibig sabihin ng code na to, ano mangyayari sa kanya? So, velocity dot y is equal to 300. So, hahatakin siya baba. Gets nyo? Tandaan nyo sa Godot, baliktad ang y-axis. Okay? Ang pababa niya ay positive. At ang pataas ay negative. Okay. So, okay na yan. Tayo. Teka. And then, what we will do is, dito naman is velocity dot x. Okay? Ang gagawin naman natin is, lalagyan natin siya ng velocity dot x. Kasi, hindi naman siya tulad ni player na kinokontrol natin eh. Ay, kung mapapansin mo, may direction agad siya na -1. So, ginawa ko lang yun para as a free view, para maipakita lang sa inyo kung paano siya pagalawin. So, lagyan muna natin to. Direction times speed. So, ita-time siya dito sa constant na speed na to. So, magkakaroon na siya ng velocity. And pag may velocity ka na, pwede ka nang mag-move and slide. Okay? So, gagalaw yan. Ang problema natin dito ngayon is yung animation niya. Kailangan nating ayusin din dahil, syempre, para mas mukha siyang laro, kailangan maayos natin yung animation niya. So, paano gagawin natin doon? Dito sa function, tingin tayo dito, update animation. Alright? So, update animation, ang gagawin naman natin dito is if velocity, tulad ng ginawa natin sa player, kailangan natin ma-detect kung kailan i-flip yung animation. Dot x is not equals to 0. So, ibig sabihin, hindi siya nakatingin sa kanan. Then, ano gagawin niya? Animated sprite 2D. So, ito yung tinawag natin. Kaya mas madali siyang tawagin. Dot flip h. So, flip horizontally. Kung hindi raw nakatingin sa kanan. Is equals to velocity dot x is greater than 0. Nagets niyo? So, hindi nakatingin sa kanan, if i-flip, so magpa-positive kasi ito eh. If i-flip itong animated sprite. So, positive is equals to true. Okay? And then, anong animation ang gagamitin niya? So, ang gagamitin niya animation is muna, for the meantime, that play is ano yung pangalan natin? Walk. Saan nanggaling sir yung walk na yon? Tingnan natin ha. Punta na si enemy. Click natin tong animated sprite 2D niya. Ayun yung walk. Oh. Ayan yun. So, save natin. Balik tayo sa main scene natin. Ayan. Dito sa main scene natin, siguro, lagay natin yung kalaban. Add natin. Um, instantiate child scene sa enemy. Yung mismong kalaban. Okay. Saan siya? Ayun, napunta dito. Lagay natin dito. Lagay natin. Lagay natin. Dapat dyan, lumalakad dyan. Yun, may nalaglag. Nalaglag si Boy. Teka, ulitin natin. Hop, lipat na natin muna siya dito. Yan. Tignan natin kung gagana. Dapat malalaglag nga siya eh. Kaya na, ayun. Minto. Minto. Hindi ko siya maawa na dahil meron tayong
tinatawag na collision, ayan, yung mga diretso, naharangan tayo. Well, at least alam ko gumagana ni animation. So that will be the part 1. Okay, na-testing natin gumagana yung animation. Alright, let's improve on that. Alright, so ayan, medyo nagkaproblema lang. Dito kay enemy, much better siguro. Okay, kasi doon sa settings natin kanina, check ko lang, 1. Okay, kasi itong collision shape niya, tignan niyo naka-capsule. Ang problema kasi diyan, kay capsule, 'pag plinay natin, minsan nai-stuck si enemy dun sa ating terrain. So, ang gagawin natin, imbes na capsule ang gamitin natin, balik natin siya sa ah, rectangular shape. Pero ipantay natin siya dito sa y-axis yan. Pantay natin siya dyan. Now, testing natin. Ayun nga lang, inaararo niya yung player natin. So, kailangan natin gawin is hindi dapat sila magbanggaan. So, ang gagawin natin dyan, itong si enemy, character body 2D niya, hindi dapat, kasi layer 1 is per player. Nasa layer 3 siya. Hindi sila nagbabanggaan natin, kumabangga pa. Ang lumulusot na ang problema, nasa likod si player. So, gagawin natin dyan, si player, yung z-index nitong anime sprite 2D nito ay 100 natin. Oops, teka. Save na natin. Hindi siya na-save. Ayan, dapat 100. So, reload natin. Ayan. Para pag binangga siya, sa unahan pa rin siya. Ayan. So, siya pa rin yung bida. Okay? Next is si enemy natin. Since nandito siya ngayon, lalagyan natin siya ng child node. Ang pangalan ng child niya is Raycast 2D. So, gawa tayo ng Raycast 2D. Papasok natin dito kay collision. Pangalan natin itong Raycast 2D forward. Okay? So, gagawin nito is magde-detect siya ng collision. Paano ba? Tama, magde-detect siya ng collision. So, makikita niyo kung may pader, ibig sabihin nun, aayusin niya yung movement niya. Lilipat siya pa kabila. So, paano natin gagawin yun? Ayusin muna natin itong arrow na to. Itong position kasi nitong Raycast 2D natin is mali eh. Tira natin yan, then dapat sa X niya, naka 10. Ay, negative 10. O, negative 20 natin. Ayan. So, ito-check niya ngayon na maigi yung may babangga dito. Okay, pero taas natin ng konti. Saan ba yung, ito yung y-axis niya. Taas natin ng konti. Gawin natin, oops, 9 siguro. Ayan, much better. So, ayan, meron tayong forward. Copy natin, paste natin. Isa pa dito, gawin natin, pangalanan naman natin tong backward. Okay? So, dalawang ray axis, so dalawang detector yung gagawin natin. Dito naman, naisin natin yung position niya. Dapat dito, positive 20 sa kabila siya. And then, yung position natin is 0 natin to para yan, baliktaran. However, mali. Dapat ito, dito lang din siya naka-child. So, ayan, may baliktaran tayong detector. So, ang gagawin natin ngayon dyan sa detector na yan is, edit natin sa script dito. Okay? Itong forward, texting muna natin sa forward. Pasok natin. Okay? So, dito, gawa tayo ng sa pang if statement, if unrepeated or raycast to the forward that is colliding. So, may nakikita siyang collision. Ang gagawin natin, since pakaliwa to, no, si forward, dito. Gagawin natin dyan, direction equals negative. So, babalik na rin niya yung lakad niya. Tingnan natin kung gano'n ba mangyayari. So, makakita siya ng collision. Ayun. Ay, ba't ganun? Lumunuwak. Teka. Okay. So, ito. Function. Sorry. Hindi natin na ilagay sa process delta itong update animation. Ayan, save natin. Okay. Nakita nyo, di ba? Problema dito, buena, stuck na siya. Kasi hindi natin nagawan yung sa kabila. Pwede natin tong
baliktarin na lang dito. Sabihin natin or bigyan natin 'to si backward dito, eh, recast to the backward that is colliding. Tama ba? Check natin, dapat magbaliktaran 'yan. Kung tingnan natin, gumagana. Kung okey. So, ayos na yung movement ng kalaban natin. Ayan, gumagana na siya. Next naman is wait lang. Okay, so balik tayo. So, dito naman sa project natin nagdagdag ako ng isang panibagong kalaban. Eto this one. So, 'pag plinay natin 'to, magkakaroon ng problema 'yan, eh. Ayun, nalaglag siya ta's medyo naulol yung kanyang collision. Now, gusto ko gawan niya siya, this will be your parang assignment or pag-iisipan niyo, okey? Para mas bumaon sa inyo kung paano kino-code 'to. Anong kailangan niyang gawin para pagka, nakita niya na malalaglag na siya, kailangan bumalik siya ng ibang direksyon. So, gagawa niya ng code 'yun. So, same lang dito ng code, eh. Dito nag-antay siya ng collision, nage-gets niyo? So, paano natin mapapabalik yung robot na 'to imbes na malaglag? So, that will be your project. Okey, pause niyo muna yung video, pag-isipan niyo kung paano, bago ko i-reveal yung solution. Okey, na-solve niyo ba kung paano ang gagawin? Alright, so kung hindi niyo na-solve, ito yung solution natin diyan. So, kung mapapansin niyo, tulad ng ginawa ko kanina, nagdagdag lang ako ng raycast. Pero yung raycast niya nakatutok sa sahig. Okey, ibig sabihin niyan 'pag nawala dun sa sahig, nawalan ng collision sa sahig, babaliktad siya. Kung titingnan mo yung script dito, so in-add ko lang yung dalawang raycast na nakatutok sa baba. Ayan, okey, so oras yan halimbawa nandito sa ating stage, oras na ito, nakita niyo yung raycast, maging ganyan, nawalan ng tutok, nawala siya dun sa sahig, babalik siyang gano'n. So, yun yung ginawa nung ating script. Sana nakuha niyo. Alright, so dinadagdagan ko ng konting challenge yung tutorial para mas maintindihan niyo. So, testing natin kung gumagana. Alright, testing natin kung gumagana yung script na yun. So, as you can see, ayan na. O, di ba? Di nalalaglag yung kalaban. So, nade-detect niya yung collision nung stage. Okay. So, sana na-gets niyo kung paano gumana yun. Let's move on sa ating sunod na tutorial. Okay. So, next start na tayo ng sunod na gagawin natin. So, let's start creating the attack ng player. So, it would be parang barrel, bullet. So, ang gagawin natin dito is punta tayo control N uli. Ay, other node, area 2D ang gamitin natin. Okay, let's name this one as, paano ba magandang pangalan ito? Bullet. Okay, let's rename this as bullet. So, dito, lalagyan natin siya ng collision shape 2D. Right? Siguro rectangle na horizontal. Alright. Ayan. Gawin natin dito. Okay. Kung okay naman, gusto ko yung itsura niya. Okay. Add tayo din sa pang-child node. Gamitan natin ng sprite 2D naman. Okay. So, sa sprite 2D, ano ba? Texture. Tignan natin yung mga asset natin. Alam ko meron tayo dito, eh. Bullet, 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 bullet heat, bullet fire. Hindi mo nakikita yan. Oh, bullet.png. Drag mo lang dito. Ayan. So, makikita mo, ayan na yung bullet kinuha natin dun sa ating asset. Isakto lang natin tong collision shape natin sa kanya. Okay. Ba natin. Make sure. Ayan, sakto sa kanya. And then, save natin. Wag, gawa tayo dito ng sa game. Lagay natin. Bullet. Save natin. Bullet.tcsn. So, gawa tayo ng GD script para sa bullet. Alright. So, this one, area 2D siya.
Aha, ang gagawin natin dito ngayon ay i-drag natin si Sprite 2D kasi magagamit natin yan dito. Teka, pangalanan ko muna siya. Rename muna natin siya as bullet underscore Sprite 2D. Yan. Paalam natin siya para mas kilala. Alright, para hindi man Sprite 2D lang kasi maring magamit pa natin yung Sprite 2D sa iba magpatong yung code. So dito, meron tayo declare. Gagawin natin ngayon is mag-declare tayo ng constant speed. So kung gaano kabilis yung bala natin, sabihin natin 500. Alright? Bigay tayo ng direction muna. This is temporary. So lagyan muna natin sa kanan, yung tira ng kanan. And then lagay tayo ng constant uli na isa pa. This will be damage. So ayan na, maglalagay tayo ng hit points, etc. Damage, may math na may involved dito. Let's create a function muna. To test this one lang naman is physics function delta. Alright? If direction is equals to -1, okay? Then, si bullet sprite, syempre, pi-flip natin. Kaya naman natin kinuha yan eh. Diba? Flip equals true. Okay, sir, but true ginamit mo? Ito niya kanina, any positive number is equals to true naman. So, kung nakabaliktad yung bullet, so babaliktad rin natin yung position niya. So, position dot x is plus equals the position or equals the position, uh, teka, plus equals ba? Oo, tama. Plus equals speed, hindi times. Speed times the direction ng bala. So, kung positive yan, pakanan titira yan. Kung negative yan, kaliwa titira yan. Times the frame. So, delta. Alright, so save muna natin to. Okay, so let's continue. So, check natin to si bullet. Position niya or yung area niya. So, dapat ang mababangga niya is 1 at 3. Yan. Set natin siya ganyan. Okay. Next thing na gagawin natin is punta tayo sa VFX natin. Ito yung mga na-store natin. Control paste lang natin. Oop, teka lang muna. Save ko muna to. Alright. So, ito. Duplicate ko. Pero pangalanan ko siyang ano. Tawag dito. Bullet hit. So, may animation kasi pagka tumama yung bullet. Diba, tumama yung bullet sa pader. So, kailangan natin i-ayos yan. So, ito, edited lang kanina. So, rename natin. Natin, bullet underscore hit. Update natin yung sprite animation nito. Kasi, kaya ako siya ginaya na kasi same lang sila ng application eh. Paano gagawin? So, ang gagawin natin dito, burahin natin lahat ng animation. Oops. Ano ba? Anyways, kunin na natin muna isa. Wait. Dito ako. Delete natin. Yan. Then let's add a new animation dito. Baka natin to ano, default. Okay. Then let's add ng new tile map para dun sa ating bullet. Nasa VFX yan. So, bullet hit. Ito. Ayan. So, zoom in natin. Kaya mong 1 yung vertical. Dagdagan natin hanggang sa mukha niya lahat. Wait lang. Yeah, I believe ito yan. So, select natin yung mga frames. Okay, add 6 frames. This animation. Gawin natin tong 20 frames per second. Okay, and then, ayan. Kasi tatama sa pader, di ba? So, kung imagine kanina nandito yung bala. So, kailangan dito lang siya, hindi siya sumagad. Play natin. Ayan. So, ganyan yung bullet hit na mangyayari. Alright, save natin. So, may bullet na tayo. Now, kailangan natin tong palabasin. Okay, paano natin papalabasin yan? Babalik tayo kay bullet kanina.
the bullet scene natin. Alright? So, gagawa tayo dito yung script kanina na nagawa natin. Alright, dadagdagan lang natin yan. So, ang gagawin natin ngayon dito is gagawa tayo ng isang function or node para mas mapadali on entered body, alam ko signal siya eh. So, body entered, and drag mo lang dito. Yan, connect. Okay. So, ang gagawin natin is ipipreload natin. So, halimbawa, lalabas natin yung bala, di ba? Titira yan. Ito yan. Pag may tinamaan, dapat ito yung gawin niya. So, may animation tayo respawn. Tulad ng ginagawa natin noong nakaraan. If na ano yung unang tutorial natin. So, magpipreload tayo. Sino ipipreload natin? So, type mo lang res. Hanapin natin si bullet.tscn. Bullet.tscn. This one. Okay, siya yung ano natin. Preload natin. Bullet hit.tscn. Dapat sa BFX. Slash bullet hit. This one. Yan. Yan ang kailangan natin preload. Yung animation na yan. And then, gagawa tayo ng, paano ba to? Instance. Ang problem kasi natin dito is, sige, load muna natin si game manager dot spawn natin si BFX. Okay. Spawn BFX. So, sini-spawn, ito, yung bullet. Ano yung position? Kung ano yung position nitong bullet natin. So, global position lang. Dito siya lalabas kung nasan yung bala. So, halimbawa, tumama sa pader, kung nasan yung bullet, dun siya lalabas. Yung animation ng pagtama sa pader to ha. Now, the problem, isipin nyo, halimbawa, yung bala tumama sa kanan. Kasi direct in-cap yung animation natin ng bullet na to. Ito yung, saan ba yan? Bullet hit that this is yan. 2D nito. Ano yan? Kaganto. Jump. Ay, ay, ay. Mali yung update ko na ano. Sprite napunta sa land. Teka, isa natin. Mali ako. Ay, Mali tayo. Sorry. Wait lang. Nagalaw pa si land. Anyway, madali lang na may balik yan. Okay na, save na lang natin. Ito dapat si bullet hit eh. Ano ba yan? Balik tayo kay bullet hit. Sensya na nagkamali. Tao lang. Oh, tulad kanina. 6 frames. Yan. So, explain ko. Yan. Diyan sa tumatama. Paano kung yung bala sa kaliwa tumama? So, dapat yung ano nito, naka-flip to. Dapat ganito labas niya. Ayan, pag ganun, diba, sa kabila. So, paano natin ma-identify yon? Ang gagawin natin dyan, dito kay bullet, sa script nito. Ito, di ba nag-spawn tayo ng BFX? Kukunin natin siya. Gagawin natin siya parang instantiation. So, ang ginawa ko dito, punta tayo kay game manager, di ba? Ayan, nandito sa spawn.bfx. Ang gagawin natin dyan is, i-return lang natin. Sino i-return natin? Si BFX instance. Okay?
para ma-return lang natin kung nasaan yung bala or ma-detect natin kung nasaan. So, re-return lang natin yan, walang problema yan. Now, balik tayo ngayon kay bullet script. So, mangyayari ngayon dito kay bullet is pwede nating kunin yung instance ni spawn animation. Okay, at pwede na natin siyang baliktarin. So, gagawin natin ngayon dito, so the effect instance, pwede natin itong lagyan ng if statement. If direction, okay, is equals to -1, then VFX instance dot scale dot x equals to -1. So, parang flip lang din yan. Okay, yung ginawa ko na yan. So, testing natin kung gagana yung ating bala. Medyo komplikado 'tong tutorial na 'to. Ito, ibaba na natin siya para hindi naman kawawa. And then dito kay game, mag-instantiate tayo ng child scene, si bullet.tscn. Yan, kunwari may bala dito. Tingnan natin kung tatamaan ito. So, let's play. Si project. Oops, ano nangyari? Okay. Uy, lumampas. Bakit lumampas yung bala? Tingnan natin kung ano nangyari. Ba't lumampas yung bala? Damihan nga natin. Sa bala. Natin. Gumana ba yung animation? Ayun, tumatama eh. Pero sa pader. Aha. Yung script. Ah, yeah, bye. Yan, pag tumama ka, dapat mawala ka na. Ayun, okay, gumana dun sa pader, pero sa kalaban hindi. Ba't ganun? Ah, oh, okay, check natin. Bakit gumana sa pader, sa kalaban hindi? Ganun. Yan. Lumalang pa sa kalaban. Bakit? Wala si bullet. Check nga natin. Ano ba mask niya? Dapat kalaban 3. Ayun, kulang ng mask. So, lalagyan natin ng mask dito. So, let's try to play. Ayun. So, may bullet na tayo. Gumagana na yung bullet. Gagawin natin yan, papalabasin na lang natin sa kamay ni play. Ganun. Yan. Lumalang pa sa kalaban. Bakit? Wala si bullet. Check nga natin. Ano ba mask niya? Dapat kalaban 3. Ayun, kulang ng mask. So, lalagyan natin ng mask dito. So, let's try to play. Ayun. So, may bullet na tayo. Gumagana na yung bullet. Gagawin natin yan, papalabasin na lang natin sa kamay ni player. Ang gagawin is yung papabaril natin si player. So, gagawin na natin is, gagawin na natin itong dalawang bullet na to sa ating game scene. Okay. Ito tayo player, 2D. Uh, let's add a new animation din dito. Para natin itong shoot stand. So, pag nakatayo, tumitira. Uy, tumitira daw, bro. So, check natin dito sa ating animation. Saan ba siya nakalagay? Hanapin lang natin. Yun. Hit stand. Shoot jump. Ayan, shoot stand. Ayan. So, isin lang natin to. Okay. And, parang masyadong madami. Yan. Check nga natin. Play natin. Bagal. Taasan natin. Off natin tong auto loop. So, play natin. Yan, nice one. So, ayan yung shoot stand natin. Meron tayong animation dyan. Next na gagawin natin dito is mag-a-add tayo ng Node 2D na lang. Yeah, Node 2D.
kung saan itong Node 2D na 'to, saan ba siya makikita? Ayan, didirekta natin kung saan titira yung character natin. Kung kanino yung animated sprite natin. Ito, tingnan natin. Ayan, dyan siya nag-umpisa, no? Uy, doon natin tawag yung Node 2D natin. Kung saan lalabas kasi yung bala yan, brat. Okay, check nga natin. Okay, nakita mo yung crosshair. Saan lalabas yung bala. Okay, okay. Ayan, dyan natin papalabasin yung bala. Alright, so, meron tayo yan, save natin. Meron tayo sa script ni player. This one. So, magde-declare tayo ng mga variables dito para kay shooting. So, ano-ano mga variables yun? Una, gawin muna natin tong si load 2D kanina. Wala natin to ano, shooting point kung saan lalabas yung bala. Okay? So, control natin. Yan. So, lalabas yung bala. Next thing is, maglalagay tayo dito ng isa pang variable. Is shooting, bumabaril ba yung character? So, wala natin i-detect yan. And then, lalagyan din natin ng constant. Ano yung constant na gagawin natin? Lalagyan natin ng cooldown. Hindi naman pwedeng baril lang ng baril yung character natin. Siyempre, kailangan na natin. Tawag dito. Merong stop sa pagbaril niya. Hindi araw-araw Pasko. So, lagyan natin 2.5 or 2.49. So, that will be the duration natin. Yung cooldown. Gano'ng kabilis siya bumaril. Alright? Next thing na gagawin natin ngayon is yung shoot function mismo. Okay? So, paano natin gagawin yan? Dito, sa pinakababa, gagawa tayo ngayon ng function. Paano na to? Function shoot. So, ito yung bilang titira ng baril. Okay? So, ang gagawin natin, i-spawn natin yung bullet. Sinong bullet? I-spawn natin yung kanina. Yung ini-instantiate natin sa game. Yung balang lumilipad. So, ang gagawin natin, i-spawn lang natin siya. So, preload. Sino ipi-preload natin? Si bullet scene. Hindi si bullet hit, ah. Bullet scene ang hanapin natin. This one. Okay? So, yan yung bumabaril, yung bala. Okay, ang gagawin natin ngayon is, yung instance ng bullet na to, kunin natin. Okay, so spawn na natin siya gamit si game manager dot spawn bfx. So, kukunin niya, sino yung i-spawn natin? Siyempre, si bullet to spawn. Saan ang position niya? So, magiging position niya is yung shooting point dot global position. Ito, kung saan, yung tutok ng baril kanina, di ba? Doon natin i-spawn yung bala. Okay, so once na ma-spawn yan, ang gagawin natin is, check natin if yung animation nitong character natin ay nakatalikod or baliktad. Animated, right to the that flip H is true. So, kung nakabaliktad siya, yung direction ng bala, bullet instance, that direction is equals to -1. So, sa likod siya titira. Okay? Else, okay? Make sure tama yung indentation niya. Yun yung indentation ko. Okay. So, ito na yan. Shoot function. Meron na tayo. Pero, hindi dapat shoot function lang. Kailangan natin ito lagyan ng cooldown. So, pangalanan natin itong try to shoot function.
So, lalagyan natin siya ng cooldown para hindi lang bira ng bira. So, gawin natin, if is shooting, so yung default value nito is false, di ba? Dun sa taas. Then, wala kang gagawin. Kung naman, is shooting equals true. So, kung babaril naman, gagawin niya, tinan niya maigi. Titignan niya kung tumitira. Kung hindi, kung tumitira, wala siyang gagawin. Pero kung hindi tumitira, gagawin niyang tumitira. Mali. Kung hindi tumitira, and then, gagawin niya, papayagan niyang bumaril. So ngayon, pag pinayagan niyang bumaril, ang mangyayari sa kanya, tumitira na siya. So, papayagan na siyang bumaril. Ayan. And then, await muna bago sa pwedeng uling tawagin. So, ang gawin natin, lalagyan natin to ng timer. So, ito yung code for the timer. Get tree dot create timer. So, anong timer? Gaano katagal? So, yung shoot duration natin, yung cooldown, dot timeout. So, ayan yung function try to shoot. So, kung true daw si shooting, di wala siyang gagawin. Kung naka-false naman daw, iset sa true. Okay? Then, yung duration timeout. I gets nyo ba? Next is, ay, balik tayo. Sorry for the time. Mag-CR ako. Now, pinayagang bumarel. So, once na nakabaril na siya, di ba? So, trade mo siya, pinayagang bumaril, nag-cooldown. Babalik natin si shooting. Si shooting. Iset natin pabalik na false. Okay? So, cooldown, tsaka lang siya pwedeng bumaril ulit. Now, ang gagawin natin ngayon is, punta tayo sa PC. Process yan. Ano yun natin? Papabarilin na natin siya. So, paano natin babarilin yan? Paano babarilin eh? Papatay lang ng tao eh. So, gagawin lang natin dito is, paano ba? Ako sa ilalagay. Sige na, dito na lang. Gawa tayo ng isa pang if. If input that is action press shoot. So, anong tatawagin function? This yan, try to shoot. Yun lang. So, try to shoot. Ano yung lang natin, animation natin. So, update animation tayo. So, ang gagawin lang natin dito kay update animation is, hanapin natin si is on floor. Ayan, dito. Lalagyan natin dito kay idle, kay boss idle. Lalagyan natin na S siya. Lagyan tayo ng if dito. If is shooting, so kung bumabaril, ang animated right 2D niya, that play is, sino? Shoot stand. Okay? Else, ito, idle lang. Yan. Try natin. Medyo komplikado ngayon. Ang dami natin inedit. So, try natin. Play. Pag pinilit ko si space, tumatalon, di ba? Left mouse. Uy, teka. Ano bang pinindot ko sa input map ng shooting nga pala? Project settings. Sobrang tagal na nito. Nakalimutan ko ni input map. Shooting, wala akong nilagay. Kaya pala napahusay ko. So, left mouse button. Close. Play. Ito bumabaril si boy. Bang, 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 bang. Bang, bang. Ang pangit lang, oh. Bang, bang, bang. So, ayun, tumatama na sa robot kung nakikita mo. Sa pader, sa robot din, oh. Okay. Ish. Ayun lang. Ayun lang. Ano yun? Ba't may naiiwang mga Rasen Shuriken dun? Kasi kanina nagkamali ako, no? Sa BFX, yung sa... Nan, ano ba yun? Paano ba ayusin yun? Tanya natin yun. Nangyari dun. Ito, kasi may loop. Kasi para, yun, wala na. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Oo, ayos na. So, kailangan mamatay na yung kalaban.
Teka, ayusin natin. Kailangan mamatay na yung kalaban. Okay. So, nakakabara na tayo. Kailangan natin nga i-apply yung HP or hit points ng kalaban dito. So, punta tayo kay enemy muna. Okay. Enemy animation sprite. Mag-add tayo ng isa pang animation. Para natin to, syempre, kailangan pag na-dead siya, kailangan mag-play to. So, dead. Okay. Ngayon natin. Die. Okay. Check natin. Takasan natin to. 4, 5, 6, 7, 8, 9. That's good. Yan. So, meron tayong play. Gawin natin 10 frames. Okay. Try natin. Yan. Yan. So, sa beses na ito magpe-play, hindi natin ilulup. Ayan na siya. So, pag namatay, ganyan mangyayari sa kanya. Now, punta tayo ngayon sa kanyang script kay enemy. So, ang gagawin muna natin dito is, kailangan natin siyang iset as a class para matawag natin siya kay bullet script. So, gawin muna natin, set muna natin siya as class. So, dito sa taas, after nito, gawin muna natin siya. Pagka natin siya, class name. So, para matawag lang natin siya, enemy controller. So, ang class name niya is enemy controller, although ang scene name niya is enemy. Okay? Tandaan yan. So, gagamitin natin siya as enemy controller class. But for this one, lalagyan ko muna siya ng some variable na gagamitin natin mamaya. Okay, simulan natin yung var current health. Okay, sige natin siya ng health. Sabihin natin 150. And then dito, var is dead. So, kung patay na siya, syempre, buhay yan sa umpisa. False. Now, sa baba nito, gawa lang tayo muna ng function na, tawag dito, function apply damage. Okay, tas tatanggap siya. Anong tatanggapin niya? Si damage. Kung ilan yung damage ng bala. Di ba kay bullet? Ayan na may damage at 35. So, kunin natin yung value ng damage na yon. So, depended sa atake. And that value should be in int. Okay? And as may makuha tayong ganon, lagay muna natin dito return. Save natin. So, that's good. Kaya tayo ngayon punta kay bullet. Okay? So, anong gagawin natin kay bullet na guys? So, punta tayo kay bullet. Ngayon, pwede natin tawagin yung si enemy dito sa ating body kasi may class na siyang instantiator, di ba? So, dito, gagawin natin ngayon is i-apply natin yung damage ni bullet dun sa, tawag dito, sa class ni enemy. So, natin para mag-gets nyo. This one, ito yung class niya, di ba? Enemy controller. So, may HP. Para mabawas sa HP, kailangan itong i-apply yung damage na to. So, para ma-apply yung damage na yan, pag tinamaan siya ng bala ngayon, tatawagin yung, tawag dito, yung class na yon. So, ang gagawin natin ngayon is, ano yun, de-declare ko si enemy as instance. Kakash ko siya as body as enemy controller para matawag ko ngayon yung function na apply damage. Nagigets nyo ako? So, siya yung body, this one. Pag tinamaan siya ngayon, yan natin dito, if enemy is true, okay, tinamaan, then enemy dot apply damage. So, saan natin kukunin yung damage? Ito, naka-declare dito. Damage. So, 35 yan. Depende dun sa tama. Dun sa panira. Ayun nyo, save natin. So, balik tayo kay enemy. Ngayon, may 35 na papasok dito kay apply damage. Ngayon, tama ba ako? Diba? So, may 35 na papasok dyan. Anong gagawin natin ngayon? Una, wait lang. Hello, ayan. Naglolo ko yung aking headset. So, una, ang gagawin natin is
Tanggalin natin 'tong return. Check muna natin kung buhay pa ba yung kalaban. So, if is dead, is true, tinamaan, return, walang gagawin. Okay, parang null catcher lang yan. So, mangyayari, yung current health nitong enemy, okay, minus equals, okay, the damage. Ito yun, damage, ito yung parameter. Pinasok, 35. So, current health natin, 150 minus the damage. Ang magiging current health na lang niya ngayon is 115. Nakuha nyo? Yan ang gumagana yan. So, kung naubos na raw yung buhay, if current health is naubos na, less than or equal to 0, ang gagawin natin, iseset natin si is dead property nito to true. So, mamatay na siya. Diba? And then, ipe-play natin yung animated sprite 2D itong kalaban. Ano ipe-play natin? Yung ginawa na natin kanina, die. Okay? Next thing dyan is, dapat hindi na siya tatamaan or mawawala na siya ng collision kasi patay na siya. So, set collision layer value uh, ng 3 to false. So, hindi na siya tatamaan ngayon ng bala. And then, let's wait 2 seconds bago siya tanggalin sa mapa. So, get 3 create timer. So, wait natin ng 2 seconds, or sorry, 3 seconds. Timeout. So, after nun, Q3. Out na siya sa mapa. Tignan natin, may kulang ba ako? Okay, testing natin. Piu, 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 mamatay ka. Uy, ayaw mamatay. Ayun lang, hindi nag-play. Bakit hindi nag-play yung animation niya? Nawala siya, pero hindi nag-play si animation die. Gumana yung mga code natin. Wait natin, check lang natin. Tayo kay enemy, na-save ba yung ating animation? Hindi siya nag-autoplay. Ay, tama naman, di ba? Die. Hmm. Hmm. Di siya. Teka. Ito. Ito pa, set niya natin yung P6 nito kasi dapat pag namatay siya, hindi na to gumagalaw eh. So, yan, dapat di siya gumagalaw pagka namatay eh. Yan, hindi siya gumagalaw. What the heck? Ba't hindi nag-play? So, check natin, anong bug? Ba't di nag-play si animation? Natin, ay, matay. Maybe dito sa update animation, kailangan i-stop natin siya kasi tuloy-tuloy yung walk eh. Try natin. Ayan, is dead, return true. Testing natin. 2, 3, 4, 5. Ayun! Ay, uy, mama. Bang, 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 bang. Alright. 3 seconds bago mamatay, man. Nice one. Uy, yun, bug. Okay lang. So, may mga minor bugs pa yung laro natin, pero double naman. So, lagyan natin ng maraming kalaban niya. Siyempre, enjoy natin yung laro. Okay? Lagyan natin siya ng maraming kalaban. Nasaan ka, kalaban? Siguro instantiate na natin. Instantiate pa tayo ng issue po. Ayan. Tingnan natin. Madadala natin laro natin yan.
Alright. So, mamamatay na? Okay, gumagana. Tingnan natin yung isa pa. Nice one. Alright, so natatay natin yung kalaban and that would be it for this part of the tutorial. May last part pa to. So, pero ito muna tayo hanggang dito muna. Okay? So, napapatay na natin yung kalaban. Let's wait for the next tutorial. Okay, salamat guys.